Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Sa nangyari ho doon sa desisyon hon pumabor ho sa atin, ditong ginawa hong desisyon ng United Nations and the Law of the Sea, mga boss, it's still a long process. Ito ho'y magiging mahabang trabaho ho to, hindi ho to yung agaran. Moral victory, ibig sabihin, pabor sa atin, pero pag-iimplementa ho ng sinasabing pagpapabor ng United Nations Law of the Sea, doon sa sinasabing claim ho natin na inaangkin din ng China, ibang usapan ho yan dahil hindi ho at wala sa kapangyarihan at poder ho ng sinasabi nating United Nations Law of the Sea, kasi sila, magbibigay lang ho sila ng pronouncement, ipapahayag lang nila base doon sa mga pagpapakita ho ng mga anumang mga dokumento na titibay ho ang pag-aangkin ng China at Pilipinas at pumabor ho sa atin. Ngayon, yun ho pag-implementa ho dyan, alaho sa kapangyarihan ng UN. Ngayon, yan ho'y dadaan sa proseso mga bossing na parang, negotiation pa rin. Babalik huli tayo sa mesa, although moral victory sa atin, pero legally mga boss, bakit question pa ng China yan? Bakit dalhin pa ho? I don't know natin, ewan natin kung talagang respetuhin nila pa International Court of Justice, ICJ. Wala nung pag nagkaiba yan mga boss, doon sa sinasabi natin nagbabangayan na magkapitbahay sa barangay. Sasabihin ng isa, gana rin, akin yan, sabihin ng isa, ganan. So pupunta ho sila sa barangay para pag-ayusin, para tingnan kung sinong may punto at kung sino yung kanino papabor yung lupo ng barangay. Kung hindi ho respetohin ng isa doon sa mga partidong nagrereklamo, magkabilang panig, hindi respetohin, kasi sa barangay, ginagawa ho yan, una bes, otra bes, tres bes, bibigyan na ho ng certificate to file legal action. Wala hong pagkaiba dyan So, hindi pa ho tapos yan kasi hindi naman ho pwedeng ipairal mo agad yung desisyon ng sinasabi at yung pagsasabi ho ng UN. Kasi gera ho mangyayari dyan pag pinag-git-gitan ho natin. Mas maganda ho, pasimple lang ho para maintindihan ho ni Juan de la Cruz. Ituring ho natin, kumbaga, ikumpara ho natin, ihalintulad ho natin sa isang lupon sa barangay. Parang ganun din ho Pumabor ho sa atin. Pero hindi ibig sabihin na pwede na agad natin implementa. Ipatupad natin kasi gera ho yan matigas yun ang ulo ng China. Sabi, subukan nyo i-exercise namin ganare mga kung ano-ano yung mga ek na sinasabi nila by air. Mahirap ho yun. Kaya tayo ho, maging mahinahon ho tayo. Habaan ho natin yung PC natin. Pumabor na ho sa atin pero hindi ho natin pwedeng paggitgitan. So, anong ibig sabihin yan? Hahaba pa ito mga bossing na posibleng umabot pa huto ng susunod na henerasyon, 10 taon, depende. Ang importante ho rito, tayo ho'y maging mahinahon at hindi lang hinahon, tayo ho'y maging balanse, pakinggan ho natin ng maigi. Kung kinakailangan, hayaan ho natin ang ating gobyerno, yung sinasabi natin negotiating panel, to sit down para sila uupo para mag-usap muli. Kasi, pabor na ho sa atin. No? Sa parting to, mas maganda na hong ganon. Kasi, nako Mariosep, marami ho kasi mga ob-ob dyan, mga bobo. Mantakin nyo, may isang alkalde sinasabi, gusto namin kunin yung Coast Guard. Gusto namin dalhin ng Coast Guard, mangingisda ng mga fishermen doon sa Zambales. Oy, makinig ka, ob-ob. Ano kanyo? Gusto mong pag-iitan yan? Alam naman ho natin, magugutom yung ating mga mangingisda. Yung sovereignty kasi, yung pag-aari niyan, hindi pa ho malinaw. Ang pagsinasabi ho talaga, kasi kung pag-uusapan ng isla, ang isang isla, kinakailangan may natural resources ka, may mga vegetation doon, may mga puno roon, na kaya mong tumira doon, may kukunan ka ng tubig o may mga rasyon na mabubuhay ka. Pero pag ang isang isla, sabihin ho natin,
At hindi naman isla, bato, hindi isla. Ang isla, tumutubo ho yung mga puno roon or nyog o anumang mga bagay na pwede ka mabuhay. Pero pag ang isang bagay na hindi naman isla, bato, at nilagyan mo ng struktura dyan, ibang usapan yan. Yun hong ginawa ng China. Pag-usapan ho natin bagay na to, ano? Kasi baka may excited na hong iba. Sabi, magigera na tayo, si kinakailangan. Natatandaan niyo ba sinabi ni President Digong, pag yan na nangyari dyan, ako'y mag-jet ski, biro niya lang ho yun. Siya nga ho na pagkakaubay sa sinasabi ho rin ng kumakatawan dyan para makipag-usap sa China, para naman, etong gagawin natin, magdasal ho tayo, maging mahinahon ho tayo, habaan natin ang PC natin. Dehado ho tayo rito eh. Get what I'm saying? Of course, ayaw natin na binubuli naman tayo nilalapastangan kasi mag-iisip na ho yung China. International community, mga bansa ho, magsasama-sama. Ba't ganun? Siyempre, gusto natin makuha yung sinasabing underdog effect. Nakawawa naman, ang liit na bansa, kinakaya-kaya. Siyempre, sa likod niyan, nakikita naman ng China yan. Anong epekto nito sa gagawin natin? Parang dinuduro natin, napakalit ng bansa. International sanction mangyayari ho dyan. Daming bansa na hindi naman sila kapartido rito na sa kung saan, wala silang pakialam. Bagkos sila nang naninindigan lamang pang ipatupad ho yung sinasabing mga yung laws of the sea na ang China ho, kasama ho dyan signatories eh. Kung pumirma ka na, kay susunod kapag may sigalot, hindi pagkakaintindihan bansa sa bansa. In this case, doon sa sinasabing tubig na yan, hindi pa ho natin tinitingnan yung economic zone na sinasabi ho natin. Hindi ho ba? At yung sinasabing sovereignty, ibang question ho to kasi marang kini-question ho eh. Isla kasi yan. Hindi naman islang bato. So, in short, pumabor ho sa atin. Moral victory but it's not like a legal victory para sa atin. I say that, pasimple lang ho. May kukontra ho sa inyo, okay lang. Sige nga, paliwanag ka kayo rito para maintindihan. Okay, sa akin ho kasi mga bossing, pinagmamayabang ho ni Pinoy na ito raw ay bunga ng kanyang pagsisikap na idalhin sa International Tribunal. Bibigyan ka namin ng kredito, Noy. Pero wag ka naman magmayabang, eto ka na naman eh. Yan laging pagbubuhat ng bangko. Kung hindi pagbubuhat ng bangko, sisisihin mo na lang yan. Tuturo ka lagi. Maaring inumpisahan mo, pero wag mo angkinin kasi hindi pa tapos ang laban. Magne-negotiate pa tayo. Ikaw naman, inangkin mo na agad. Ay, sus Mariosep, parang iyan, ang pawis yan, ang kinahinatnan ng aking isinagawa. Liga nga sandali, sapatusin kang ulo mo yan eh. Pasensya ka na, citizen ka na, hindi ka na presidente eh.